Ngayong linggo, isa sa pinala mga pagbabago sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ito'y matapos sabihin ni Senador Ping Lacson na marami sa kanyang mga kasamahan ang mas gustong gawing tuwing hapon ang impeachment trial. Ayon kay Lacson, balak munang unahin ang regular session ng Senado tuwing alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Alas 2:30 ng hapon hanggang gabi naman ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Sabi ng prosecution team, suportado nila na ibalik sa hapon ang impeachment trial. Sabi naman ng defense team, susunod sila sa anumang schedule na itatakda ng impeachment court. Unti-unting inabot ng lalaking yan ang bag ng isang babaeng nagdadasal sa loob ng Black Nazarene Parish sa Cagayan de Oro City. Nang makuha, nilagay niya sa kanyang tagiliran at kinalughog ang laman. Iniwan niya rin kalaunan ng bag at lumabas ng simbahan. Natangay ng salarin ng cellphone at wallet ng biktima. Dahil sa insidente, nagpatupad na ng one entrance, one exit policy ang simbahan para makita ang lahat ng taong pumapasok at lumalabas sa simbahan, lalo na kung walang misa. Ayon sa pulisya, patuloy ang investigasyon sa pagkakakilanlan ng kawatan. Hulikam sa Pasig ang pang-hold up ng dalawang lalaki sa isang babaeng estudyante. Kung papaano nahuli ang isa sa mga suspect, alamin sa balitang hatid ni Gabriel Gonzales. Nilapitan ng dalawang lalaki ang 18 anyos na estudyante sa isang subdivision sa barangay Pinagbuhatan, Pasig pasado alas 9 ng gabi noong Martes. Pilit hinablot ng mga lalaki ang cellphone ng babae. Nagpumiglas ang biktima pero nakuha pa rin ang kanyang cellphone na nagkakahalaga ng 27,000 pesos. Sinubukan niyang habulin ng mga lalaki pero nakatakas na sila. Nagsumbong sa barangay ang biktima. Nakilala ang isa sa mga sospek na edad 21 anyos na taga-barangay Pinagbuhatan din. Actually, pamilyar sa amin kasi laging may involvement to sa mga gulo So, na-confirm din dun sa sa complainant. Kaya na-identify na namin. Ditong Sabado, naaktuhan ng mga nag-iikot na pulis ang suspect na may binebentahan umano ng illegal na droga kaya inaresto siya. Noong nagkaroon ng offline galugad, natsyempohan naman ng mga kapulisan natin doon sa Kaliwag Street kung saan doon siya nahuli. Na-confirm natin, na-verify natin na siya yung suspect doon sa pagnanakaw. Target umano ng sospek at kanyang mga kasamahan ang mga estudyante na hindi makakapalag sa kanila. Nakumpiska sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang shabu at pera. Hirap naman ngayon ng biktima dahil ginagamit niya sa pag-aaral ang nanakaw na cellphone. Lalo't sunod-sunod ang online classes dulot ng masamang panahon. Traumatic siya sa akin. Hirap na ako lumabas, hirap ako matulog, palagi ako nag-iisip. Naapektuhan talaga ako nito, lalo na sa academics ko. Desidido ang biktima na magsampa ng reklamong robbery laban sa naarestong sospek at kanyang kasabwat na tinutugis pa. Nakakulong na sa Pasig City Police Custodial Facility ang sospek na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Gabriel Gonzales, nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay sa grave threats na isinampa sa DOJ laban kay Vice President Sara Duterte, makakapanayam natin si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi, at sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ano pong kaibahan nitong grave threats na isinampa sa DOJ? Doon po sa isa sa mga articles of impeachment o sa ongoing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Well, ito rin po yung grave threats na tinalakay doon during the impeachment. This is based on the affidavit of investigation na tinapos po ng NBI, sinumite sa Department of Justice. Kung saan naman po ang Department of Justice pagkatapos ng kanilang pagsusuri at sariling pag-iimbestiga base sa kanilang inilatag na ebidensya sa kanila, nalaman na mayroong dahilan para mag-file po ng kaso ng grave threats. Pero pinagmumulan po nito isang incident rin base po rin sa press con ng ating Vice President Sara Duterte po. Pero meron ho epekto sa kaso itong nangyayaring nagaganap ngayon na impeachment trial? Well, sa akin po, hindi naman po siya, yung epekto po niya, number one,
it proves na yung ang findings po ng NBI na there's a reasonable certainty of conviction pag ipinail based on the memorandum circular, ay na-validate po ito ng DOJ. By filing it, ibig sabihin, yung ang naging findings po ng NBI ay kanila pong pinaboran. Ano po? But of course, at the end of the day, it will be the RTC of Quezon City who will decide kung talagang guilty ba sa grave threats na kaso. Yung sa impeachment naman po, isa ito sa topic, but alam naman natin na hindi yung grave threats yung pinagbabasihan ng pag-impeach, kundi yung betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. And that grave threats will form as an evidence or a source ng pagagalingan ko kung bakit nagkaroon ng impeachable offense. Yun naman pong kasong inciting to sedition na hindi itinuloy ng DOJ dahil saan nila'y kawalan ng prima facie evidence. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, kulang yung ebidensya o kulang yung magpapatunay na maaaring nakagawa ng inciting to sedition yung pangyayari na yun. So absuelto po rito si Vice President Duterte? Dinismiss po yung kaso ng inciting to sedition, and we have an option to file a petition for review or any other legal option po. Gagawin niyo po ba ito? Pinag-aaralan pa po natin sapagkat may findings po yung DOJ, binabasa po natin yung kanilang magiging resolution po. Pero may posible po bang bagong ebidensya kayo na mahanap or hinahanap at this time? Well, base po doon sa investigation report, nandoon na lahat yung mga ebidensyang na kailangan for filing a grave threats and inciting to sedition. Unless there's a new evidence na mag-arise, that's the time that we will present it po. Sabi niyo po sa impeachment trial, may mga person of interest na kayo kung sino ang nakausap na assassin ni Vice President Sara Duterte. Meron po bang update doon? We're still monitoring them and under surveillance. We narrowed it down at sinusundan naman po natin yan. In fact, just a few days ago, kausap ko po yung possible na maging witness din po para magpatunay na itong aming iniisip na taong kinausap ay maaaring siya nga po yung kinausap. Mula po nung isiniwalat nyo ito doon sa impeachment trial, may mga lumapit na po ba? Nadagdagan ho ba yung gustong magpatunay nitong inyong aligasyon? That is something that we don't want to reveal right now because of the nature of the ongoing investigation. So, yung mga bago po or kung meron man ay hindi namin po isa sa publiko po muna. Okay, abangan po natin yan. Ano naman po yung kahinatnan ng pag-i-issue nyo ng subpoena kina dating Congressman Jing Paras at Congressman Leandro Libiste na ngayon ay nasa labas po ng bansa? Well, nagsabit na po yung kanilang mga abogado ng kanilang sinumpaang salaysay. Yun naman po mga lawyers ay nag-appear na rin at nangako magsasumite ng kanilang sinumpaang salaysay din na siyang magiging basehan po ng aming magiging aksyon at pagkilos po. At base po sa mga nakalap nyong ebidensya dito sa honey trap issue, may mga formal na bang masasampahan ng kaso? Siguro po in the next 10 days ay may meron na po kaming resolution dito whether to file a case at kung anong case po yung ipapile. Ano pong sitwasyon sa pila ng NBI clearance naman matapos yung ilang araw na alternative work arrangement sa gobyerno? Well, nakita ko nga po yan na mayroon naging mahabang pila noon pero ayun po kusang gawa ng NBI na kahit walang pasok, nagpapasok po kami ng skeletal force para magbigay po ng NBI clearance dun sa aming NBI clearance center sa UN Avenue. So tuloy-tuloy naman po yung pag-apply at natapos naman po ng mga araw na yon. Ngayon na naman po sa mga ibang gusto mag-apply, we can do it online ngayon na sa e-gov po, kung nakarehistro kayo, meron pong option dyan to apply or to renew NBI clearance. So, tuloy-tuloy po yung servisyo namin ng NBI clearance kahit po walang pasok po. Pero ang rekomendasyon nyo, mas maganda na online sa e-gov app. Opo, 5 minutes lang po, makaka-renew mo po sila or makaka-apply. Ang choice lang nila is whether for pick-up or for delivery po. Ano naman po ang update sa paghahanap kay Senator Bato de la Rosa? Progressing very well naman po. Meron kami mga leads na sinusundan. So, we are positive na makukuha po namin si Senator Bato. Nasa Pilipinas pa po ba? Yun po yung paniwala namin sa mga lumalabas po ng mga intel reports po sa amin. Okay, marami po tayong aabangan. Maraming salamat po sa oras Salamat na po. binahagi nyo sa Balitang Hali. Opo. Yan po si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Naka-activate na ang surge capacity protocol sa lahat ng ospital ng Department of Health sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. Ayon sa kagawaran, binabantayan nila ang bed capacity ng bawat ospital at aktibo rin ang referral system para agad matugunan at maiwasan
ang pagdagsa ng mga pasyente sa iilang ospital. Paalala po ng DOH sa publiko, agad magpakonsulta sa Yakap Clinic o sa malapit na DOH Hospital kung kayo'y lumusong o nababad sa baha. May sintomas man kayo o wala. Looking forward to more projects si First Ultimate Campus Cutie at Sparkle Star Mad Ramos. Mahigit isang taon pa lang sa showbiz si Mad pero buhos na agad ang opportunities. Bukod sa shoots at guestings, tampok din siya sa GMA Public Affairs youth-oriented series na Maka. Chika ni Mad, isa sa mga pangarap niyang project ang natupad this year at soon mas makakapagkwento na raw siya tungkol dito. Isa rin daw sa inspirations sa kanyang thriving career ang co-Sparkle actor na si Will Ashley. Kahapon, sinelebrate nila ng kanyang fans ang kanilang anniversary. May special message din si Mad sa kanyang family at supporters. Sana hindi pa sila magsawa, hanggang dulo, suportahan nila ako. Pagbubutihan ko pa po para sa inyo.